Hello po sa lahat. Ngayong araw samahan niyo ko dahil magbe-bake naman po ako ng caramel bar. So ito ay madali din, parang same lang din ng cheese bar pero magkaiba lang ng konti sa ingredients. May pinagkaiba lang pero same lang din yung procedure. So dito napakadali lang nito at napakasarap nito mga mami kasi pwedeng-pwede nyo rin tong itry na pagkakitaan. So narito yung mga sangkap na kailangan natin kaya napakadali lang din naman hanapin sa mga groceries na malapit sa inyo. Una, kakailanganin natin ng 2 cups ng brown sugar o dark brown sugar. Meron din tayo ditong 1 cup ng milk powder. Any brand ng milk powder ay pwede nyo pong gamitin. So, base po sa panlasa na gusto niyo kung ano yung gusto niyo. Kung gusto niyo mas mura, pwede naman. Then, meron tayo ditong 2 teaspoon ng asin. So, rock salt yung aking gamit. Pwede rin naman po yung pino. At gagamit tayo dito ng soft butter. So, ang gamit ko po ay 450 grams o 2 pakete ng butter. So, ayan. Kailangan yung soft na para hindi kayo mahirapan mag-mix mamaya. At kakailanganin natin dito ng 2 lata na 390 grams ang bawat isa na condensed milk. So, any brand ng condensed milk ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin. At dito, hindi mawawala, meron tayong 6 large egg. Or kung medium naman po, pwede kayong gumamit ng 8 pirasong medium size ng egg. Siyempre, para makumpleto ang ating caramel bar, kakailanganin natin ng 4 cups ng all-purpose flour. Pwede rin kayo mag-try ng 3rd class na harina, pero mas maganda yung all-purpose flour. At para sa panghuli, kakailanganin natin ng 1 tablespoon ng French vanilla. Gamit ko po ay Flavorade. So, ito lang yung mga sangkap na kailangan natin. Kaya napakadali lang nito at atin ang umpisahan. Para sa isang malaking lagayan, una nating ilagay ay yung ating soft butter. Then, pagkatapos natin mailagay, isusunod na natin dito yung dark brown sugar. So, kaya po dark brown sugar yung ginagamit ko para mas moist yung ating caramel bar at nagbibigay siya ng mas masarap na lasa. So, gumagamit ako rito ng hand mixer. Pwede rin kayong gumamit ng stand mixer. So, i-mix lang natin. Pero kung wala pa rin ito, pwede naman po yung wire whisk. Ayan. Then, i-mix lang natin ng maigi. Siyempre, wag din po natin kakalimutan na scrape natin yung ating hinahalo para po pantay po yung pagkakahalo ng ating mga sangkap mula sa gilid hanggang sa ilalim. Then, continuous po ulit natin sa pagbit. Then, makalipas lamang po ang ilang minuto. So, basta wag natin kakalimutan na scrape natin palibot para po mas mamix natin ng maayos. So, dito pwede na tayo maglagay ng paisa-isa ng egg natin. So, huwag kayo mag-alala mga manay kasi hindi naman to ma-overmix dahil di tayo naglagay ng baking powder or baking soda. So, kailangan lang talaga natin mabit ng maayos para po maganda yung kalalabasan ng ating caramel bar. So, paisa-isa lang yung ating paglalagay hanggang sa mailagay po natin lahat yung ating egg. So, ilagay na natin yung panglas natin. Then, bit lang natin ng maigi. Naka-high speed po itong aking hand mixer. So, kung wala kayo nito, walang stand mixer, again, pwede po yung wire whisk. So, tandaan natin, pag gusto, maraming paraan. At ilalagay na natin ang asin. Then, yung ating condensed milk. So, pwede nyo itong bawasan. Depende po sa timpla na nais ninyo. Pero para sa akin ay sakto lang. Kasi, ang caramel bar, di ba, naglalasa siya na may konting alat, then tamis. So, normal lang po talagang matamis ang caramel bar, mga manay. Pero, sabi ko sa inyo, kung gusto nyong i-less ng sugar, pwede naman kayo magbawas ng konti. Then, ibit lang natin. Ayan. Ng mga 1 minute po. Para po halong-halo talaga. Then, pagkalipas noon, maglalagay na tayo dito ng ating milk powder. Then, mix ulit natin. So, etong ating video, nakikita nyo ay mabilis, no? Naka-fast forward po ito para hindi tayo matagal at hindi kayo mainip. Dahil dito sa recipe na to, wala naman tong masyadong kaartihan. Kaya, madaling-madali lang din po talagang sundan. Kahit bata ay kayang-kaya to. At, haluin natin. So, once na okay na, ang panghuli nating ilalagay ay yung ating harina.
yung ating all-purpose flour. So dahil kanina tinamad akong magsala ng harina, ayan, magsasala tayo ngayon. So kailangan po salain nyo po yung inyong harina na gagamitin para po na walang buo-buo sa ating caramel mixture. So kailangan salain po natin. Bale, ito po ay, dahil marami to, 4 cups, no? Nakakangalay. So, hindi ko siya nilalagay lahat, mga manay. Paunti-unti. Kapag nakakapagsala po ako ng mga 1 cup, then sala ulit ako. Ganyan. Huwag niyong biglain para po maiwasan natin nga po yung merong buo-buong harina na kapag binake natin, hindi pantay yung pagkakamix ng ating caramel bar. Para po pantay, paunti-unti ang lagay ng inyong harina hanggang sa maibuhos nyo po lahat or maihalo natin lahat yung 4 cups na all-purpose flour. So yan, lagay ko na po lahat. Ayan. Then, salain lang natin. So, huwag nyo akong tutularan ha. Kailangan magsala na kagad kayo maaga pa lang bago kayo mag-bake para hindi ganito yung on the spot nagsasala tayo. Kasi itong mga oras na ito, mga manay, pa-order to sa akin dahil nga ito ay madalian, kaya naman ura-uradang aga kong nagising para i-bake po itong ating caramel bar, then yung cheese bar kanina na nauna. So yan, smooth na. Kapag smooth na, maglalagay na tayo dito ng ating French vanilla gamit ang Flavorade. So ito yung nagbibigay ng bango para po kapag binibake, napakabango. So 1 tablespoon lang yung aking nilagay. Then pagtapos nito, set aside muna natin at tayo ay gagamit ng ating pan na paglalagyan nito. Bali dito gagamit po ako ng 1/2 inch na ang sukat po ay 12 by 17 na baking tray. Tapos nagbrush po lang ako ng butter palibot. So hindi na ako maglalagay ng parchment paper. Kaya ako naglalagay ng butter kasi para po matanggal natin ng mabilis yung ating ibibake. Hindi na siya yung didikit. Then ilagay natin ang ating caramel mixture. Mga manay, eto kapag binibake nyo pa lang talagang alam mo yung bango nito, maamoy hanggang labas kasi napakabango nito. At pwedeng-pwede nyo po talaga itong pagkakitaan lalo na ngayon, 'di ba? Yung mga okasyon, dahil bare month na at nag-iisip tayo ng pangregalo, pang giveaways para sa ating mga mahal sa buhay. So eto, napaka magandang idea kasi alam mo yon yung bake with love. So, yung ibibigay mo, ireregalo mo sa iyong mahal sa buhay, mas ma-appreciate nila, lalo na kapag, alam mo yun, yung sinasabi nilang masarap at pwedeng-pwede mo pang pagkakitaan. So, dito tapos na tayong magpantay sa ating tray. Maglalagay ako ng diced cashew nuts. Pwede rin kayong gumamit ng sliced almonds. Pwede rin po ang roasted nuts. So, nasa inyo kung ano gusto nyo ipang topping dyan sa ibabaw, pero masarap tong diced cashew nuts, mga manay. So, maglalagay lang tayo base dun sa kailangan natin. Siyempre, mas marami, mas masarap. Then, ibibake na natin to sa ating oven. So, eto, ibibake po natin ng mga at least 35 to 39 minutes. Then, eto may pre pang isa, may sumobra. So, ibake na rin natin yan. At makalipas nga po ang ilang minuto. So, ang init nito is 170 Celsius, mga manay ha. So, pwedeng-pwede na natin tong tanggalin sa ating oven. At ang gagawin natin habang mainit pa, ay tanggalin na po natin sa ating pan. So, kuha po ng isang tray, baligtarin. Ayan, pagkataob natin, kuha ulit tayo ng panibagong tray. Tapos, ayan, itaob ulit natin para po nakalutang na ng ganyan, then pwede na natin tong i-cut mamaya. So, bali dito, pinalipas ko lamang to ng 30 minutes, saka ako nag-slice, at ikakat ko siya ng small pieces, parang bite size lang, mga manay. Sa isang tray, makakagawa kayo ng 64 pieces na ganito kalalaki. Wait, papakita ko sa inyo. Kuha tayo ng isa. Ayan. Napakasarap nito lalo na sa tsaa, sa kape, at tumatagal to, mga manay. Kaya maganda talaga ang pagkakitaan. Then, ikat ko pa. Then, eto ang gagawin ko po, ibabox ko to. Kasi yung aking customer ayaw niya ng per piece na ilalagay sa isang lagayan. Kaya sabi niya, ilagay na lang sa ganitong box kasi sila naman yung mag-a-arrange sa event. So, ganito na lang. Then, maglalagay na lang ako ng cupcake liner
para pag inayos nila, presentable pong tignan. So, ganun lang kadali mga manay. Pwedeng-pwede nyo tong itry. Tapos, kung gusto nyo marami po kayong magawa, i-double nyo lamang po yung recipe na aking nabanggit kanina para makagawa po kayo ng marami. Kasi eto, matagal ang buhay neto, kaya hindi kagad siya masisira. Pwede kayong gumawa ng marami, lalo na kung marami kayong pa-order. Kasi ito po ay tumatagal sa labas. Kung wala po sa yung room temp lang po mga manay, umabot to ng 1 week sa labas, then 2 weeks sa chiller, at 3 months naman po sa freezer. Kaya pwede po talaga ang pang stock. Then i-preheat nyo lamang po kapag gusto nyo kainin, or hayaan nyo lang po sa mesa, tapos babalik po yan sa pagka-soft ng ating caramel bar. So yun lang mga manay.